Hello everyone! Welcome po ulit sa aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, meron na naman po akong i-alok sa inyo na property. Siya po ay 2 hectares, then along Barangay Road, then mula po sa town proper ng Tagkawayan, Quezon hanggang dito po sa Tayukong to ay nasa 10 kilometers to 11 kilometers ang layo niya. Ano po? Kita nyo naman po yung kalsada kanina, rough and cemented road. Okay po, eto pong property na to ay bali po 7 hektarya siya. Then nabili na po yung 3 hectares kaya meron na po siyang approved plan or itinransfer na po nung nakabili pong una yung kanyang 3 hektarya na nakuha. Then may remaining po siya na bali 4 hectares. Then na-approve na rin po yung 1 hektarya. Ano po? Then, yung pong ipagbibili ngayon ng seller ay bali 2 hectares. Kaya yung pong isang na-approve din na 3 hectares, dun pa po gagayat ng 1 hektarya para po mabuo yung 2 hectares na ipagbibili niya. Ano po? Bali po magiging 2 title ito kasi mayroon na pong approved plan doon sa 1 hektarya, din kukuha pa po dito sa 3 hektarya ng isa pa rin pong hektarya na magkakaroon din po ng approved plan. Ano po? Kaya po 2 title po ang mangyayari nito. Okay po, tara po at papasukin natin ang 2 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay, makikita po natin dito sa gilid ng kalsada. Ayan pong mga kahoy na yan sa gilid ng kalsada, yan po ay tanim ng barangay. Ano po? Kaya po barangay ang authorized po na magputol niyang mga mahogany na yan. Ano po? Pero po yung lupa ay doon sa may-ari ng property. Ayan, dito pa lang po sa Mugad. Makikita natin, may kakao. Yung nga po palang frontage siya dito sa Barangay Road is more or less po ito yung 150 meters. Ano po? Okay, dito po muna tayo sa kabilang side. About po sa electricity, wala po tayong problema sa electricity kasi ito po ay sentro mismo ng barangay. Ano po? Meron po ditong source of electricity. Ayan, mga kakao. Then kay Mito. Then ayan po ang mga nyug niya. Langka. Ito po ay na-video ko na po ito last time. Pero hindi ko po ito in-upload. Ngayon ko lang po siya i-upload. Ano po, napakarami po nitong fruit bearings na property na to. Ayan, marami pong langka at pili. Ayun, sa side na yon. Ang nyug po nito ay sandamakmak pa. Ayan. Tisa, yung tisa, ayan po. Ito, ngayon na lang po ulit ako nakakita ng ganyang prutas. Ang lupa po niya ay, pag mula po dun sa kalsada, medyo po nagdahilig lang po siya ng konti. Din pantayan na po. Ayan po ang property. Oh. Okay. Napakarami pong avocado dito sa lugar na to. Ayan, pili pa rin po yan. Yan pong side na yan ay kasama pa rin po yan dyan sa 2 hectares. Ano po? Ayan po ang mga nyug niya. Oh. Okay. Napakaraming rambutan po nito. Ayan, side na yan. Mga rambutanan po yan. Lahat po yan ay namumunga. Ayan po ang mga nyog niya. Ayan po yung kable ng kuryente. Then ayan, pili kay Mito. Pantayin po itong nilalakaran ko na to. Ayan, doon po ay pili pa rin. Then ayan po ang nyugan niya. Napakarami pa po nitong nyog. Sa totoo lang po. Ayan. At saka ito po ay malapit po sa school. Malapit po sa barangay. Ito pong property na to. Then, dito po pati, maganda po ang quality ng lupa. Ano po, dahil dito po sa barangay na to, nandito po halos lahat ang mga magugulay o nagtatanim ng gulay na mga farmer po namin. Ano po? Ayan. Ayan. Ang mga nyug po pati ay, hindi pa po siya mga layugan talaga. Ano po? Ayan, makikita po ninyo, oh.
Okay. Napakaganda po nung area. At saka napakarami po niyang mamunga. Tingnan nyo po yung kanyang mga nyog. Talagang napakadami po ng kanyang rahog. Ayan, pantayin po yan lugar na yan. Then, ayan, may mga avocado po dito sa side na are. Napakarami po nitong fruit bearing sa totoo lang po. Ang wala lang po dito ay na fruit bearings ay lansones. Yun lang po ang wala. Pero pili, rambutan, yung mga prutas na hindi na masyadong pansinin. Yung tisa, yan, nandito po sa lugar na are. Ano po? Ayan. Pantayin pa rin po itong side na are. Ayan pa rin po ang mga nyug niya. Ayan. Then, ito po yung mga rambutan. Napakarami po niyang bunga. Ayan. Ngayon pong September, ay nako po, October, napakarami po niyang bunga. Makikita po natin yan ay mga namumula po yan dyan. Ayan, ang property pa rin po sa kabilang side. Ayan po siya. Okay. Ikot pa po tayo. Ayan. Ganda po nung area, oh. Ito, avocado pa rin. Then, avocado pa rin. Dalanghita. Ayan. Pantayin po yung lupa, oh. Ayan. Ne! Ang dami, oh, namumula, oh. Ito, ho. Ang daming rambutan namumula na dito, oh. Ayan, ang ganda. Ang dami, oh, ayun, oh, namumula, oh. Hindi man tayo pagagalitan niya ni Papa. Ayan, kawayan. Then, ito po ay may sakop na konting tubigan. Pero yung tubigan po na yun ay hindi na po yun kinocultivate. Ano po? Ayan. Medyo, ito pong mga damo na to, madali po yung tabasin lang. Hindi po yan katulad ng ibang mga property na ang damo ay yung ang tawag doon. Talahib. Hindi naman po siya ganun. Madali lang pong mamatay ang mga gadamong yan. Basta yung pong mga madadamong yan, pantayin pa rin po yan. Ano po? Ayan, may langka pa rin po dito. Yan. Yan pong lukba na yan sa kabilang side na yan. Yan, pasok pa rin po yan sa property natin. Then, ito po yung palayan na hindi na po kinocultivate nila Papa. Kumbaga po yan ay taniman na lang po ng gabi. May mga gabi po dyan kasi dyan po yung pinakang mababang lugar or may tubig na lugar. Ano po, babalik na po tayo. Doon naman po tayo sa kabilang side. Ang dami doon ho, namumula. Taas nga lang. Sabihan mo kay Kuya Danilo. Oo. Oh, daming bunga, oh. Ay naku, malalaas lang yan. Sabihan ko pala si Kuya pag umuwi ng bayan mamaya. Ayan po, kapunting pasada pa rin. Ayan pa rin po ang nyugan. Then pantayin pa siya. Ayan, avocado again. Oo. Ito pag nanghinugan ito, bababa lang, oh. Yung rambutan. Dito ka kumuha. Wala pa mambaga masyado. Ayan po siyang mga rambutan, oh. Hutok na hutok po sa bunga, oh. Oh. Pag yan po nagpulahan, ay nako, agawan po ang tao. Pati po ako'y makikipag-agawan. Ayan, pili again. Then santol. Ang maganda pa rin po nito, ang source of water po nito ay uning bukal. Ayan. Ang tawag nito, avocado again. My favorite.
na prutas. Ang akin pong paboritong prutas ay avocado. Okay po. Ayan pa rin po. Konting pasada pa rin po sa ating property na inaalok. Ayan. Ayan pa rin po ang mga nyog. Nandyan po sa part na yan yung barangay road. Ito po yung pili pa rin. Then, nandito po ang source of water. Ano po? Yung bukal. Bukal niya po talaga. Ito po talaga ay hindi naiiga. Ayan, tinan mo po, oh. Bakit nabubuhay ang mga gabi dyan? Kasi ito po yung pinakamababa na part. Nandito po yung bukal ng tubig. Ano po? Aray ko. Ayan, ayan po ang tubig niya. Doon po siya nanggagaling sa loob na yon. Ayan. Ayan po ang tubig, oh. Ayan. Ayan po ang tubig niya dyan. Then, nandyan po sa loob na yan ang bukal. Ano po? Dyan po doon nanggagaling ang bukal ng tubig. Or yung source po ng tubig. Ano po? Kahit po tag-init, hindi po yan nawawalan. Namamasa-masa pa rin po yung lugar na ito. Okay. Kunting pasada pa po. Aray, naiwan ko na ang chinilas ko. Ayan pa po siya. Ayan. Okay guys, sabihin nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon. 2 hectares along Barangay Road. Then mula po sa town proper ng Tagkawayan, Quezon hanggang dito po sa property ay nasa 10 to 11 kilometers po ang layo niya. Napakarami po niyang fruit bearings at napakarami din po niyang nyog. Then may source po ito ng kuryente. Then buhay po ang nasa titulo nito. Ano po? Then yun nga po nabanggit ko po sa inyo kanina. Bali po napagtatlo pong approved plan yung 7 hectares kasi nabili po yung 3 hectares. Then yung pong 1 hectare at saka yung 3 hectares ay nalagyan ng approved plan. Pero same din lang po ng pangalan yun. Kila Papa pa rin po yun. Ano po? Na-approvean lang po siya. Kaya yung pong napagpasyahan nila, ibebenta po nila dito ay 2 hectares. Kaya po gagayat pa po dito sa isang side, dito sa 3 hectares, gagayat pa po ng 1 hektarya para po mahustong 2 hektarya po yung ipagbibili po nila. Ano po? Okay po, once again po ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay po, thank you po for watching!